Hindi pa nababasa ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang peace plan ng United States at sinasabing Ukraine ang humahadlang sa usapang pangkapayapaan dahil pumayag na raw si Vladimir Putin sa alok ng Washington. Matindi ngayon ang pahayag ni Donald Trump laban sa Pangulo ng Ukraine na sinabing hindi pa rin nakakamit ang kapayapaan dahil sa posisyon ng Ukraine. Halata ring may sama ng loob si Trump dahil hindi pinahalagahan ng mga Ukrainian ang pagsisikap ng kanyang sugo na si Kosti Vitkov na aktibong sumusuporta sa interes ng Kremlin. Pero heto ang nakakagulat. Inamin ng kampo ni Zelensky na hindi pa talaga nakita ng presidente ng Ukraine ang lahat ng pagbabago sa peace plan na 3 araw na tinalakay ni Rustem, Umerov, Gnatov, Vitkov at Kushner sa Miami. May mga dahilan daw ito ayon sa kalihim ng National Security Council na ngayon lang inilabas. Dumating si Zelensky sa London para sa pagpupulong kasama ang kasosyong Europeo. At dadalhin din ni Umerov ang mga dokumento doon. Lahat ng detalye ng negosasyon kasama ang mga Amerikano tungkol sa kapayapaan sa Ukraine na agad ding pag-uusapan ni Zelensky at ng mga Europeo. Inamin ni Zelensky na deadlock ang negosasyon dahil sa magkaibang pananaw ng United States, Russia at Ukraine sa issue ng teritoryo. Samantala, ayon sa mga kanluraning analista, ang pakikialam ni Trump sa digmaan ng Russia at Ukraine ay lalo lang nagpapalala nito. Magandang araw mga kaibigan, ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na i-like ang episode na ito, mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon agad naming ipinopost ang mga bagong balita. Kung nais niyong suportahan ang YouTube channel na ito, mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa video description. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Kaya matindi ang banat ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Inakusahan na Ukraine daw ang ayaw ng kapayapaan at sumisira sa negosasyon. Samantalang si banal na Vladimir Putin, ayon sa kanya, ay matagal nang handa para sa kapayapaan at gusto na agad-agad magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan. Sinabi ni Donald Trump, ang pinuno ng White House, na si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay tila hindi pa rin nababasa ang planong pangkapayapaan ng Estados Unidos na nagpapahiwatig na hindi siya interesado rito. Sa tanong tungkol sa susunod na hakbang sa negosasyon ng Russia at Ukraine matapos ang pag-uusap noong nakaraang linggo, sinabi ni Donald Trump na kinausap ng mga Amerikano si Vladimir Putin at Volodymyr Zelensky. CP. At dito, may isang kawili-wiling bahagi. Nagsisimula ng subukan ni Trump na pagwatak-watakin ang koponan ni Vladimir Zelensky. Nagpapahiwatig siya na talagang nagustuhan ni Merobu Ignatovu ang planong pangkapayapaan at pumirma na sana sila kasama ang mga Ruso kahit ngayong araw mismo. Pero si Vladimir Zelensky mismo ang matigas at tumatangging makipagkasundo para sa kapayapaan. Siya lang talaga ang hadlang sa lahat. Aktibo na itong ginagamit ng propaganda ng Russia na nagpapakalat ng ganitong mensahe pati sa impormasyong espasyo ng Ukraine. Sa parehong panahon, ayon kay Donald Trump, kabaliktaran naman, sinusuportahan ng Russia ang kanyang planong pangkapayapaan. Si P. O sige, si Zelensky ay nasa London para sa negosasyon sa mga kasosyong Europeo at bibisita rin sa Brussels. Sa London, makikipagkita si Zelensky kina United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron, at German Chancellor Friedrich Merz. May sabayang video call na nakatakda kasama ang lahat ng leader ng European Union, mga bansang Europeo at ang Secretary General ng NATO. At mahalaga rin, darating din sa kabisera ng United Kingdom ang kalihim ng National Security and Defense Council ng Ukraine na si Rustem Umerov. Siya ang magpapaliwanag kay Zelensky at sa lahat ng Europeo tungkol sa planong pangkapayapaan o mas eksaktong sabihin sa bersyon ng planong pangkapayapaan na binuo sa Miami at na hindi pa talaga nakikita ni Volodymyr Zelensky. Mula London,
pupunta ang presidente sa Brussels at sa gabi ay makikipagpulong siya one-on-one kay NATO Secretary General Mark Rutte, pati na rin sa tatluhang pag-uusap kasama sina European Council President Antonio Costa at European Commission President Ursula von der Leyen. Mahalagang banggitin na si Zelensky ay hindi pa nakita ang buong planong pangkapayapaan at mga detalye na idinagdag matapos ang pagbisita ni Vitkov sa Moscow at 3 araw ng negosasyon ng delegasyon ng Ukraine sa mga Amerikano sa Miami. Dito, hindi nagsinungaling si Trump. Paalala ko lang ang kronolohiya. Noong Disyembre 2 nagdaos ng pagpupulong sa Moscow sina Steve Vitkov, espesyal na kinatawan ng Amerikanong presidente Jared Kushner, manugang ni Trump at Sputnik Putin. Ang mga negosasyong ito para sa pag-aayos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay tumagal ng mahigit 5 oras, ngunit hindi sila nakahanap ng kompromisong bersyon para sa planong pangkapayapaan. Sinabi rin ng Kremlin na hindi tinanggihan ni Putin ang alok ng Estados Unidos sa negosasyon. Ganyan talaga ang mga Ruso. Paborito nilang taktika yan. Hindi namin tinatanggihan ang planong pangkapayapaan, pero hindi ito akma sa amin. Kayo na ang bahalang magpaliwanag kung paano ninyo gusto. Sa kasamaang palad, binibigyang kahulugan ni Trump ito na parang handa na si Putin sa kapayapaan. Matapos nito, nagkaroon ng sunod-sunod na pagpupulong ang delegasyon ng Ukraina at Amerika sa Miami, kung saan kailangang ipresenta sa Kyiv ang buong detalye ng napag-usapan sa negosasyon sa Rusya. Noong ika-6 ng Disyembre, nagkaroon ng 2 oras na pag-uusap sa telepono si Zelensky kasama sina Vitkov at Kushner, kung saan tinalakay nila ang mga issue tungkol sa teritoryo at mga garantiya sa seguridad. At heto na nga ngayon. Bago ang pagbisita sa London, sinabi ni Sekretaryo ng National Security and Defense Council ng Ukraine na si Rostem Umerov na ngayong araw din ay isasalaysay niya kay Pangulong Zelensky ang lahat ng detalye ng mga negosasyon sa Amerika tungkol sa planong pangkapayapaan at ipapakita ang lahat ng mga dokumento. Sabi ng grupo ni Umerov, ngayong araw pa lang makikita ng leader ng Ukraine ang mga pagbabago sa dokumento. Dahil sa panganib ng pakikinig, hindi ito maaaring gawin sa telepono. Nakikita naman natin na marami ang nakikinig at personal lang silang makakapag-usap ngayong araw. Paalala lang, matapos ang usapan ni Vitkova at Ushakov, nagdesisyon ang lahat ng kalahok sa negosasyon na magtago. Bukod pa dyan, sinasabi ng mga source na hindi lang isang peace plan ang dinala ni Umerov mula Amerika, kundi ilang dokumento agad. Hanggang ngayon, di pa rin malinaw kung bakit marami ang draft ng dokumento. Dahil dati, paalala ko lang, sinabi rin ng kampo ni Putin na hindi lang peace plan ang pinag-usapan nila, kundi may 4 pa silang hiwalay na dokumento. Matapos ang banat ni Trump kay Zelensky, isinulat ng The Guardian na ang pakikialam ni Trump sa resolusyon ng digmaan ng Russia at Ukraine ay lalo lamang nagpalala ng sitwasyon. CP, ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay sistematikong winawasak ang kanyang bansa. Ang digmaan niya laban sa Ukraine na siya rin ang nagpasimula ay nagdulot ng ekonomiko, pinansyal, geopolitikal at makataong sakuna sa Russia na araw-araw lumalala dahil sa sarili niyang di malinaw na dahilan. Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na isa ring pambansang banta ay nag-alok sa kanya ng tulong noong nakaraang linggo, ngunit tinanggihan ito ni Putin. Ang dalawang hangal na ito ay bagay sa isa't isa ayon sa Guardian. May kasunduang pangkapayapaan na nakalatag sa mesa sa Moscow na sa madaling salita ay ginagantimpalaan ang agresyon ng Russia sa pamamagitan ng pagbibigay ng malalaking bahagi ng lupain ng Ukraine, inilalagay sa panganib ang kalayaan ng Kyiv at kinokontrol ang depensa nito laban sa anumang mga susunod na pag-atake. Ang kasunduan ni Trump, kung matuloy, ay magdudulot ng pagkakabahabahagi sa United States at Europa, magpapahina sa NATO, susuporta sa ekonomiya ng Russia, at maaaring magpabagsak sa pamahalaan ni Vladimir Zelensky. Ito ang pangunahing layunin ng digmaan ng Russia. Ngunit si Putin na nahuhumaling sa neo-imperialistang pantasya at kasaysayan ay tumanggi. Naniniwala siyang makukuha niya ang lahat ng ito at higit pa. Isulat ninyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Mag-ingat kayo, paalam sa lahat.